magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. At salamat sa Diyos, tayo po ay, amen, pinagtagpo muli sa pamamagitan ng ganitong platform na through Messenger. Meron po tayong pag-aaral. So sa hapong ito, muli po, naway gabayan tayo ng Diyos sa ating pag-aaral sa Kanyang salita at sa mga kasamahan po natin na makaka-tune in. God bless them. Sana po'y makapakinig din sila. Ang pinakamahalaga po ay mabasa natin mula sa liwanag ng salita ng Diyos ang Kanyang mga pangako at ang Kanyang pong mensahe sa atin sa ating buhay pananampalataya. Amen? Amen. So, tayo po ay lumapit sa Diyos sa panalangin. Tayo po muna ay humingi ng gabay at patnubay. Shall we go to the Lord in prayer? Shall we pray? Lord, salamat sa araw na ito. Dalangin namin ang iyong patnubay at paggabay. And dalangin po namin na kayo siyang mangusap sa aming kalagitnaan sa pag-aaral na ito. Ano man pong pagkukulang at kasalanan, inyo kaming patawarin. At inihiling po namin ang iyong paggabay, pagbabasbas ng banal na Espiritu Santo. Nawa ay makita namin ang iyong kalooban at dalhin mo kami sa katotohanan ng iyong salita. Kayo po siyang manguna sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, to aming dalangin. Amen. Alright, so prepare your Bibles. Now this time po mga kapatid, buklatin po natin sa aklat ng Juan, in the book of John or in the Gospel of John chapter 3. Ito po'y napag-aralan na natin sometime before, but tingnan po natin muli. John chapter 3. Matthew, Mark, Luke, John. Ika-apat na aklat po sa Bagong Tipan or Gospel of John. John chapter 3 beginning verse 1. Mula po dito, babasahin po natin ang ilang mga talata. Ayan. John chapter 3. Ito po ay sa katauhan po ni Nicodemo. At we know from this chapter, si Nicodemo po, pag-aaralan natin yung paano siya nagkaroon ng tinatawag na kauhawan sa salita ng Diyos mula kay Kristo. Kasi lumapit siya kay Jesus di ba? Nicodemus approached Jesus by night. Ang sabi nga sa verse na ating babasahin. Alright, simulan po natin sa verse 1, John chapter 3. Ano po ang sabi sa verse 1, Brother Tadel? Pwedeng pakibasa mo verse 1, 2, and 3. Then, Ate Feli, 3, 4, and 5. 4, 5, 6. Yan. Brother Tadel, tatlong talata, John 3, verses 1 to 3. May isang lalaki nga sa mga Pariseo Mm-hmm. na nagkaranang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Mm-hmm. Ito din ay naparoon sa kanila ng Mm-hmm. at sa kaniya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw na nagbuhat sa Diyos kapagkat walang nakagagawa ng mga tanda nagawa maliban na kung sumasta niya ang iba. Sapagkat si Jesus sa kaniya ay sinabi. Sumagat si Jesus at sa kaniya ay Sinabi. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y kami, ay hindi siya makakakita ng Diyos. Maliban ng tao'y ipanganak na muli, except a man be born again, yun po yung salitang English, he cannot enter into the kingdom of God. At if any verse 4, si Nicodemus ay sumagot. Sinabi sa kanila, Nicodemo, Mm-hmm. ano magtatanggap ng tao kung siya'y matanda na? Matanda na. Pagkapasok baga siya, biglang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at itanganak. Mm-hmm. Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, Mm-hmm. maliban na ang tao'y panganak ng tubig at espiritu ay hindi siya nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Yeah. Verse 6. Ang verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman niya. Laman At niya. ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Oh, di ba? Ang ipinanganak ng laman nga, at ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga.
So ito pong binasa natin, mamaya itutuloy po natin to, pero nais ko pong mag-concentrate tayo doon sa pinaka-senaryo nung pinaka-unang talata. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 1, may isang lalaki sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo. So meron pong karakter na ang pangalan ay si Nicodemo. Diyan ba sa atin sa Peñaranda may pangalang Nicodemo kayong naalala? Wala pa kayong namit na tao ang pangalan Nicodemo, no? Wala. Wala pa. Oh, marami, Maria, Jose, di ba? Oh, yon, Juan, common yun eh. Ano? Pero yung pangalang Nicodemo, parang wala pa akong napakinggang pangalang. Kilala mo ba si Nicodemo? Sino? Yung nakatira sa Santo Tomas, yung di ba? Wala eh. Pero sino siya? Tingnan niyo sa Bible. Si Nicodemo, isang Fariseo. Alam po ninyo yung salitang Fariseo, Fariseo, ito po ay isang tinatawag na meron siyang katungkulan. At ano yun? Bilang Fariseo, ang sabi sa verse 2, ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi. Sino? Si Nicodemo. Nagpunta kay Jesus ng gabi. Bakit gabi? Sapagkat ang sabi nga, ayaw niyang makita bilang isang leader ng Fariseo o pinuno. Sabi nga dito, a ruler of the Jews, pinuno ng Hudyo, ayaw niyang makita ng kanyang mga kasamahan na siya ay pumapani kay Kristo. So nagpunta siya ng gabi para walang makakita sa kanya. Okay? No, ituloy po natin. Ano ang sabi sa verse 2? Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at nagsabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro. Yung Rabbi ho kasi ibig sabihin noon, guro. Alright? Alam ni Nicodemo yun. Sabi niya kay Jesus nung gabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro o rabbi. Bakit? Sapagkat ang sabi niya na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na yung ginagawa na kung sabi nga maliban na sumasa kanya ang Diyos. So right now, si Nicodemo, there is something in his heart, sa puso niya, alam niya for sure itong si Jesus ay sa Diyos. Kasi sabi niya, walang makagagawa ng iyong ginagawa, Jesus, malibang sumasa iyo ang Diyos. So ngayon po, nagkakaroon siya ng eagerness to know more, di ba? Nagkakaroon po siya ngayon ng interest to ask Jesus. Parang ngayon, may interest tayo saan? Sa salita ng Diyos. Binabasa natin, pinag-aaralan natin, pinakikinggan natin. We want to know more. So now, ang sabi sa verse 4, ang sa verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi. Ito na po ang response ni Jesus Christ. And we know what is that? Ano po? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, Nicodemo, sinasabi ko sa iyo. Ano yon? Maliban na ang tao'y panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Dito na ho pumasok yung salitang born again. In English, sa Tagalog, maipanganak na muli. So we know this topic, napapakinggan na po natin ito, yung salitang born again, yung salitang maipanganak na muli, ito po yung maipanganak na muli sa spiritual na aspeto. Ito po yung maipanganak sa pamilya ng Diyos. Ayan. Oh, welcome Rita. Salamat. Ayan, nakasama natin si Rita ngayon. So, nandun po tayo ngayon sa topic na binabanggit kay Nicodemo sa John chapter 3. Na ang sabi po, ni Nicodemo kay Jesus ay ano yung mga bagay na nais pa niyang maintindihan at malaman. Now here, ang sabi po sa verse na binasa natin, in verse 3, napakahalaga pala nung salitang makakilala siya sa tunay na Diyos. Kasi pag sinabi nating Diyos, iba-iba ho yung pananaw natin eh. Kung sinong Diyos yun, yung pinakikilala ng Bible. Kung sinong Diyos yung pinipresent ng Bible. Diba? Kasi ibig sabihin mo kasi ng salitang Diyos, ito ay iyong sinasampalatayanan. Ito yung iyong pinagkakatiwalaan. Balikan natin si Nicodemo. Ang sabi sa verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano ipapanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? So all in a while, ang thinking pala ni Nicodemo maipanganak, physical. Pero hindi po yun ang ini-explain ng ating Panginoong Jesus. Nicodemo is
thinking physical birth. Kaya nga ang sabi niya, mas malaki pa ako sa nanay ko, paano ako ipapanganak na muli? Di ba? Kasi yun ang topic maipanganak na muli. Ang sagot ho ng ating Panginoon dito sa verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ano po? Maliban na ang tao, ang sabi diyan sa verse 5, ay maipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. So this is now the topic na kung saan ipinipresent na ni Jesus Christ kay Nicodemo. It's not physical birth, Nicodemo, but it is for you to be born, saan daw? In water and in spirit. Maipanganak daw po sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. So ano mo yung maipanganak sa pamamagitan ng tubig at maipanganak sa pamamagitan ng espiritu? Yun po yung ating mas lalalimang pang pag-aaral. Alright? Kasi kapag napakinggan po ninyo yung salitang born again, di ba? Ang pumapasok agad sa isip natin, pastor, relihiyon yun, di ba? Pag napakinggan yung salitang born again, pastor, ito yung mga masasaya na nagpapalakpakan. Praise the Lord. Yun po yung ating maaalala di ba? Pero yung salitang born again, nasa Bible yun John chapter 3. Ano po ang sabi? Nicodemo, kinakailangan ikay ipanganak na muli. Sa English, ano po ang sabi doon? Ye must be born again. Di ba? Kaya, sa topic na to, nagkaroon niya ng interest si Nicodemo. Ano kaya yung maipanganak na muli? Or in English, ano kaya yung ma-born again? Jesus, ano ang sagot ni Kristo ho sa tanong na yun ni Nicodemo? Sa verse 5, pakibasang muli po, Ate Feli, verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang tao'y panganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun pala ang sagot, Nicodemo, sabi ni Jesus Christ. Maliban na ang tao ipanganak saan? Sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ano po yung maipanganak sa pamamagitan ng tubig? At ano yung maipanganak sa pamamagitan ng espiritu? Para, ang sabi, magkaroon tayo ng tinatawag na kaligtasan o nang makapasok sa kaharian ng Diyos. May paliwanag pa ho si Jesus Christ sa verse 6. Ate Feli, ituloy mo na. Ano ang sabi sa verse 6? Ang ipinanganak? Ang ipinanganak ng laman ay laman niya. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Magkaiba Ang ipinanganak ng laman, Nicodemo, laman yun. Ano yun? Physical birth, di ba? Kayo may birthday, di ba? Di ba? Yun ang physical birth. Pag sinabing, kailan ang birthday mo? Yun yung the date or the day that you were born. Di ba? Yun ang birthday mo. Yun ang physical birth. Pero yung sinabi ni Jesus sa verse 7 na verse 6, yung ipinanganak ng laman ni Nicodemo, laman yun. Pero ano ang sabi niya sa huling talata? At ang ipinanganak ng espiritu, ano daw? Espiritu nga. So mahalaga pala na magkaroon ng kapanganakan sa spirit. Ano yun? Yung magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Now, ano ang sabi sa verse, tingnan ko yung version ni Rodel, sa verse 7, Brother Rodel, pakibasa mo nga. Ano ang sabi sa verse 7? Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Sa iyo, okay? Kinakailangan lang kayo'y ipanganak ng muli. May napansin ho kayo sa talata? Sino kausap ni Nicodemo? Si Jesus, di ba? Sino kausap ni Jesus Christ? Sino po? Si Nicodemo. Pakinggan po ninyo. Ang kausap ni Jesus Christ, si Nicodemo. Okay? At ang kausap lang ni Nicodemo, sino? Si Jesus Christ. So silang dalawa lang. Pero anong sabi sa huling talata, Brother Rodel? Pakiulit mo nga. Huwag kang magtaka. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Sa iyo. Di ba? Kinakailangan niyang kayo'y ipanganak na muli. Bakit naging kayo? Which means, hindi lang para kay Nicodemo. Which means,
Nicodemo, di ba, kausap lang ni Jesus Christ dito si Nicodemo eh. Kaya nga ang sabi, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kasi tama, iyo. Yung personal pronoun na iyo. Kasi si Nicodemo lang eh. Pero ang sabi niya sa huli, kinakailangan ngang kayo, tayo, kayo ay ipanganak na muli. Which means, doon po tayo papasok sa katotohanan na kahit si Nicodemo lang ang kausap ni Jesus Christ, ito palang pag-uusap nila mahalaga sa ating lahat. Amen? Mahalaga po sa inyo at mahalaga sa akin. Ano po yun? Maipanganak tayo saan? Sa tubig at sa espiritu. Ano yung maipanganak sa pamamagitan ng tubig? Ano ba yung maipanganak sa pamamagitan ng tubig? Bautismo ba yung pastor? Ano yung tubig? Tingnan po ninyo ha. May inahalin tulad kasi ang Biblia po, meron pong pagsasalarawang tinatawag. Meron pong isinasalarawan yung tubig. Ano ba ang tubig? Sabi nga nila, di ba, Brother Rodel, Sister Joanne, life is, di ba? Water is life. Baliktad ako eh. Water is life. Ang yun daw tubig ay buhay. Mahalaga nga naman, di ba? Pag walang tubig, di ka mabubuhay. Di ka makaiinom. Di makapaglilinis. Di ka makapaliligo. Lahat. Water is life. Ano ba yung tubig sa Bible? Tingnan po ninyo ha. Basahin po ninyo sa first, siguro unahin natin dito yung binanggit sa salitang tubig. Ephesians 5:26. Ephesians 5:26. Galatians, then Ephesians. Chapter 5, verse 26. Pakinggan po ninyo. Ito yung paghahalin tulad ng Biblia sa tubig. Ano ba ang ginagawa ng tubig? Ano ba ang purpose ng tubig? Tingnan ninyo ha. Ephesians chapter 5, verse 26. Efeso 5:26. Okay. Ayan. Akita mo ba, Del? Opo. Chapter 5 verse 26. Ito po yung yung paghahalin tulad ng Biblia sa tubig. Kasi ipanganak sa pamamagitan ng tubig. Ano ba 'yung tubig? Na ito, na tinatawag maipanganak sa pamamagitan ng tubig. Kasi yun yung pinag-aaralan natin ngayon eh. Brother Rodel, pakibasa mo nga, ano ang sabi? Upang kanyang pakabanalin ito, na nanalinis sa pananamitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Tingnan ninyo, paghuhugas ng may tubig na may salita. So ano po ibig sabihin nun? Yun yung tubig ang sabi, pakakabanaling ito na nililinis. Yung tubig kasi it serve as for cleansing, di ba? Yung tubig paglilinis eh, di ba? Kaya nga sabi, maligo ka naman, di ba? Para, di ba? Mare-refresh ka. Ang tubig, cleansing. Ang tubig is life. Buhay yun eh. Nare-refresh tayo, gumagana ang pakiramdam natin. Pero sa binasa ni Brother Rodel sa chapter 5 ng Ephesians, sa 26, pakakabanalin ito na nililinis saan? Paano malilinis? Sa pamamagitan ng paghuhugas, tama, ng tubig. Yung tubig maghuhugas sa atin eh. Pero sabi, tubig na may salita. Aba, yung tubig pala nagsasalita. Yun ba ibig sabihin nun? Di ba? Yung tubig, huhugasan tayo, pero yung tubig na may salita. Paano tayo mapapanganak sa tubig na may salita na maglilinis sa atin? Tingnan po ninyo sa 1 Peter 1:23. 1 Peter, sa aklat po ni Apostol Pedro, kapitulo 1, talatang 23. 1 Peter chapter 1. Ano po ang sabi sa 1 Peter chapter 1? Verse 23. Kasi babasa natin kanina, yung tubig maghuhugas, pero yung tubig na ito na may salita. Ano yung tubig na may salita? Nagsasalita ba yung tubig? 1 Peter 1:23. Pakinggan po ninyo kung bakit sinabi yung tubig na may salita. Verse 367.
Ayan. Page 167. Sa parehas kayo ng Bible. Ayan. 24. So, ito naman po yung explanation. 1 Peter 1:23. Ayan. Ate Feli, nakita nyo? Opo. Pwede pong pakibasa sa version ninyong Tagalog yung 23. Yan, mapangit pinanganak kayong muli. O, pinanganak kayong muli. Okay? Kundi, Hindi na pagsira, kundi sa walang kasiraan. sa Pamamagitan ng salita ng Diyos oh, na nabubuhay at namamalagi. ano daw yung salita ng buhay? Ano daw po ba yung tubig na may salita? Sa binasa ni Brother Rodel sa Ephesians 5:26. Ano yung salita doon? Tubig na may salita? Ang sabi, yaong ipinanganak kayong muli. Saan? Hindi sa binhing nasisira, kundi saan? Sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng, ano raw? Salita ng Diyos. Kaya ito palang salita ng Diyos, ang Bible. It serve as water to cleanse us. Amen? Ang Bible, it serve as like water, will purify us, will cleanse us, will hugasan tayo. Kaya kung may English kayong version, sino may English version dyan? Si Cecil, wala. Yung binabasa ni Cecil dati, si Cecil, sa English. Ito yung sinabing born again. Okay? Sa verse 23. Yan, pwede pakibasa? First Peter chapter 1 verse 20, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Which liveth and abideth forever. Ano yun? Sa unang talata, being born again. Na born again saan? Na ipanganak na muli. Sa pamamagitan ng ano? Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Sa anong pang paraan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya po ang maipanganak sa pamamagitan ng tubig, sabi ni Jesus kay Nicodemo, maipanganak ka sa pamamagitan ng tubig Nicodemo at ng Espiritu, yung tubig, yun yung salita ng Diyos. Na kapag binasa mo, mahuhugasan ka, malilinis ka. Amen? Naranasan mo na ba yun na kapag nagbasa ka ng Bible, nangungusap sa iyo ang Diyos, di ba? Minsan ayaw nating basahin kasi natatakot tayo. Ay, hindi. Pero ang katotohanan, when you read the Word of God, it will cleanse you. It will purify you. It will make you whole. Kaya ang tubig na may salita, ang sabi sa Bible, 1 Peter 1:23, yun ang salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So yun pala yun. Kaya kapag nag-aral ka ng salita ng Diyos, nagbasa ka ng Biblia, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na kaalaman, mahuhugasan ka. Kung magbibigay ka ng panahon, kung magbibigay ka ng pasya mo sa kanyang salita. So yun po yung maipanganak sa pamamagitan ng tubig. Maipanganak tayo, mabuksan yung puso natin sa katotohanan ng salita ng buhay, yun ang salita ng Diyos. Amen? Ano na may maipanganak sa pamamagitan ng Espiritu? Kasi dalaway sabi kay Nicodemo, di ba? Maipanganak sa pamamagitan ng tubig, ikalawa, Espiritu. Ano yung maipanganak naman sa pamamagitan ng Espiritu? Ephesians 1:13. Balikan po natin Efeso. Sa chapter 1 ng Ephesians, verse 13. Ito po naman yung maipanganak sa pamamagitan ng Espiritu. Ang paliwanag ng Biblia o ng Diyos doon, mula sa sulat ni Apostol Pablo, Ephesians 1 verse 13. Alright, pakinggan po ninyo. Ano po ang sabi? Nakita mo ba, Brother Des? Verse 13. Verse 13. Tapos nasa kaniya ay kayo rin naman, Tama? pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Na Kaya rin naman, mula kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako.
So, may nangako eh. Ang nangako, ang Diyos. Pero ang sabi, tinatakan kayo. Ano yung tinatak sa atin? Espiritu Santo. Ang maipanganak pala sa pamamagitan ng Espiritu, sabi ni Apostol Pablo, na sa kanya rin naman pagkarinig ng aral ng alin? Ng katotohanan. Kasi kung yung aral ng Diyos, yun yung katotohanan. Alright? When you begin to study, to open the Bible, to read it, or to listen to the Word of God, kapatid, ang sabi, yun ang aral ng katotohanan. So, after you hear the word of, sabi nga, of truth, of the gospel, at ang sabi, ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya. So, yun palang mahalaga. Merong pagsampalataya. Ano ang mangyayari? Ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So, meron palang pagtatatak. Sa English, yung ginamit na term doon, sealing or pagtatatak. Okay? Alam niyo yung pagtatatak? Yung tatatakan? Di ba? Di ba sa gobyerno, sa munisipyo, yung meron tinatawag na selyo. O, selyohan yung dokumento. Di ba? Anong tawag doon? Stamp. O, sealing or stamp. Bakit? Para mapatunayan na yung papeles na yon legal, di ba? Yung papeles na yon authentic, at hindi ito pandaraya. Ano ang sabi? Yung Holy Spirit or Espiritu Santo na ipinangako, tatatakan tayo. So, paano tayong tatatakan? Ang sabi doon, mula nang kayo'y magsisampalataya. So, yun pala ang pinaka-keyword. The moment that you hear the Word of God, and then you put your faith and your confidence to the Lord Jesus Christ, na nampalataya ka, ano ang sabi? Tatatakan tayo ng banal na Espiritu na ipinangako. So, yun yung maipanganak sa pamamagitan ng Espiritu. Same thing, ang maipanganak sa pamamagitan ng tubig, yun yung salita ng Diyos na binasa mo, pinakinggan mo, and same thing, maipanganak sa pamamagitan ng Espiritu, yun yung ipinangako ng Diyos na ikay sumampalataya nung narinig mo ang aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan kay Kristo Jesus. Kaya magkakaroon ngayon ng tinatawag na pagliligtas. Kaya yun po yung tinatawag nating kaligtasan natin sa Panginoon. Yun yung ating tinatawag na relasyon sa Diyos na naputol, maidudugtong muli. Sa anong paraan? Dahil ba nagpa-member ako sa simbahan ni Pastor? Hindi. Paano ako naligtas? Paano ako na born again? Dahil ba ako ay nagbigay ng malaking offering ko sa church? No. Paano ako naligtas? Nakasulat sa binasa natin, mula nang kayo'y nagsisampalataya. Kanino? Kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ang ma-born again o maipanganak na muli sa pamilya ng Diyos, yun po ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na itatatak sa iyo nung ikay sasampalataya. Diba? Kaya yun yung maipanganak na muli. Sa English, ma-born again. Kaya paano ka na born again? Nung ikay tumanggap at magtiwala, sinampalatayanan mo si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Yun po ang ibig sabihin ng ma-born again. Personal relationship with Jesus Christ. Alright? So sana po maliwanag sa inyo yun. Maliwanag sa ating lahat na ang ma-born again pala, ayon sa salita ng Panginoon sa Biblia, ay tayo ay mapanganak na muli sa pamilya ng Diyos. Kasi yun po ang pinaka tawag dito, pinaka-conclusion bakit si Kristo namatay sa krus eh. For you and for me, God will save us. Paano tayo liligtas ng Diyos? Sa kamatayan ni Kristo, sabi nga, nung sinabi niyang natapos na, naganap na, alin? Yung pagliligtas. Kaya tayo ngayon, pag nabasa natin ang Biblia, napakinggan natin, sumampalataya tayo, magkakaroon sa atin ang tinatawag na kapanganakang espiritual. Alright? Kanina ho, bago ako magtapos, may nabanggit ako kanina na it is the day that you were born. Ano yun? Physical birth, di ba? Kanina nag-uusap tayo, birthday. Sabi nga,
Yun ang kung saan tayo. Oh, huwag mo na siyang umalis ng March 20 kasi birthday ko yun. Di ba? Yun yung araw na ako'y ipinanganak. Di ba? Meron tayong physical birth. Araw ng kapanganakan mo. Doon ka ipinanganak. Kayo ho, may birthday na tinatawag, di ba? Yun yung araw na ipinanganak kayo. Physical birth yun. Pero ang mahalaga, yung spiritual birth din. Ano yun? Ito naman ang araw na tayo ay naipanganak na muli sa pamilya ng Diyos. Paano mo mapapanganak, Pastor? Ang sabi doon sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo. John chapter 1, basahin po natin. John chapter 1, in the Gospel of John chapter 1, tingnan po ninyo. Paano may papanganak? Paano magkaroon ng spiritual birthday? John 1:12. Ito po yung sulat ni Apostol Juan. Ate Feli, pakibasa po ang verse 12. Datapwat, Datapwat ang lahat ng sa kanila nagsitanggap ay ang kalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. sa Tawid bagay ang mga nagsisimpalataya sa kanilang pangalan. o, di ba? Paano maipanganak muli sa spiritual na aspeto? Hindi physical, kasi nandito na tayo eh. Pinanganak na tayo physical, kaya nga tayo nasa mundong ibabaw eh. Ipinanganak na tayo ng ating mga magulang. Pero yun yung physical birth. Ano yung spiritual birth? Sabi sa verse 12, datapwat ang lahat. Isa ka doon kapatid at ako. Lahat. Ano? Nang sa kanya'y nagsitanggap. Anong tatanggapin? Tatanggapin natin yung inaalay ni Kristo na kaligtasan. Si Jesus Christ ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So you were given the authority to become the sons of God. At ang sabi pa, sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So it's only in the name of Jesus Christ that we have salvation. Kaya maidudugtong po muli yung naputol na relasyon. Okay? Magkakaroon muli ng tinatawag na spiritual birthday mo. Kailan yun? Nung sinampalatayanan mo si Kristo. Verse 13, ano ang sabi sa verse 13? Saan ipinanganak? Ate Feli, pakituloy niyo na po sa verse 13. Na mga ipinanganak Na hindi sa dugo, sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, mhm, hindi sa kalooban ng tao, kundi, kundi ng Diyos. saan kayo pinanganak? Hindi sa kalooban ng laman, hindi rin sa kalooban ng dugo, hindi rin sa kalooban ng tao, pero saan? Kundi sa Diyos. So, yung spiritual birthday, yun yung araw ng kapanganakan mo nung sumampalataya kay Kristo. Verse 12. Tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Savior. Kaya meron nga po tayong tinatawag na spiritual birthday. Ano yun? Araw ng kapanganakang spiritual mo nung tinanggap mo si Kristo. Yun po yun mga kapatid. Kaya sa pag-aaral na ito, mahalaga na maintindihan mo yung aral ng pagka born again o pagkapanganak sa atin sa spiritual na aspeto. Kasi ang mahalaga po, ipinanganak tayo minsan sa laman, di ba? Kaya tayo nandito sa biyaya lang ng Panginoon, kung hanggang kailan tayo tatagal sa mundong ibabaw, it's only by the grace of God. Bigyan tayo ng mahabang panahon ng Diyos ng taon. Salamat po, Panginoon. Pero yung pag-alis natin, yung paglisan natin sa mundong ito, ang sabi nga, meron tayong pupuntahan. At yun nga po yung maipanganak tayo sa pamilya ng Diyos. Doon tayo uuwi sa tahanan ng Panginoon. Kung nagkaroon na po ng kapanganakang espiritual. So paano mapapasa atin yun? Sampalatayanan si Kristo bilang ating sariling tagapagligtas. Kaya ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin, siya'y naparito, magkaroon po tayo ng espiritual na pakikipagtipan muli sa Panginoon. Sa pagsampalataya, sa bugtong na anak, kay Kristo Jesus. At yun po ang pinakamahalagang regalo sa atin ng Panginoon. Naway magkaroon po tayo ng kalakasan, kaalaman, ng karunungan na sa buhay na ito, huwag nating baliwalain
yung grace na inaalay sa atin ng Panginoon. Yung importanteng regalo na ito na ibinigay niya sa atin. At yun po ang kaligtasan sa kanyang anak kay Kristo Jesus. Amen? Napakahalagang regalo, napaka-importanteng regalo, at ang regalo na iyon, yun ang ating Panginoong Jesus. Tanggapin natin siya, sampalatayanan, upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At tayo po ay maipanganak muli sa pamilya ng Diyos. Amen? Kaya po mga kapatid, sana po sa ating pagtatapos, sa ating panalangin, magkaroon po tayo ng talakayan pa, but by this time, dadako po tayo sa pagtatapos sa ating Bible study at tayo po ay mananalangin sa mga sandaling ito. Okay? But before that po, muli, salamat sa inyo lahat at sa ating mga tune-in. Makasama po natin sila sa pagkakataong ito. Alright? Salamat po at sana magkaroon pa tayo ng kaalaman sa kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo.